this is Goodyear. So today ngayong araw tayo ay gagawa ng poster making para sa month of March, which is the Fire Prevention Month, na may temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Pero bago yan, tuturuan ko muna kayo ng mga pamalupitang layout na magagamit nyo sa mga poster making contest na sasalihan nyo. Kaya tara! Una pa sa first, ang pinaka-common sa lahat ay may kita natin sa mga poster making contest, which is ang center leader layout. Sa layout na ito, may kita mo rito yung leader na nasa gitna ng ating canvas or ating paper. Ang leader po na nasa gitna ay nagre-represent sa ating main character na pwede rin maging hayop, tao, or even bagay. Ang mga main character na nasa gitna ay mostly may kita natin sa mga poster making contest na ginagamit at ginagaya ng iba't ibang mga contestant. So as you can see, nagawa po ako ng guidelines dito sa gitna, pa vertical and pa horizontal at even pa diagonal. Naglagay din po ako ng circle sa gitna as our guide na doon banda ilalagay ang ating main character or ating leader. Ayan, tulad nga na sabi ko, very common itong layout na to. Makita natin pwede siyang earth, pwedeng tao, at pwedeng bagay. At ngayon, papakita ko sa inyo yung sample na ginawa kong poster na merong center leader layout. So as you can see, makita natin yung main character natin, which is yung Filipino na nakasakay sa isang jeepney. So as you can see, nasa gitna siya at yung mga supporting details na makita natin sa bawat gilid ng ating poster. Makita rin natin yung mga divisions, which is yung guhit na ulap, na wave, grass, na leaves, and many more. Ayan, if may tanong kayo, leave it at the comment below, okay? Ang susunod naman po ay tinatawag kong page or fountain layout. Dito naman, nasa gitna pa rin ng ating main character. Pero, meron tayong layout na parang pa-fountain or palibro sa taas ng ating main character. So kung kanina, pinapalibutan siya ng bawat details, ang pinaka-details naman dito ay magkakaroon ka ng parang page or fountain sa taas ng ating main character. Gets po ba? So dito, parang magdodrawing lang tayo ng parang page or fountain na siyang magiging division ng ating mga details or drawing sa ating poster. So ngayon, meron ako ditong poster na pwedeng ipakita sa inyo na gumamit ako ng fountain or page layout. So as you can see, very visible ang ating page or fountain layout na merong curve side by side. So yung curve na line na yan ay magsisilbing container ng ating mga details na pwede natin lagyan ng mga drawing para matulungan natin yung main character or main subject ng ating poster. So here sa baba, maraming details. So sa taas naman, lagyan natin ng drawing na magsusupport sa ating page or fountain layout. So number 3, ito naman yung tinatawag kong magical book layout. So magical book layout, may kita mo natin ng isang book na naglalabas ng kung ano-anong bagay na parang magic. So dun po lalabas ang ating mga details na pwede natin pagdrawingan na kung ano-anong makakatulong sa ating tema. Okay po ba? So as you can see, magdodrawing ako dito ng main character na nasa baba at yung book ay naka-open. So maglalabas ito ng parang mga sun rays or magical rays na maglalagyan ng ating mga drawing. So ayan. So most commonly, yung main character natin dito ay nasa baba. Hindi lang ito nag-i-stick sa book. Pwede itong laptop, pwedeng cellphone, pwedeng kahit anong device na pwede nating parang gawing magical na maglalabas ng kung ano-anong bagay para sa ating poster. Okay? Ginagamit itong layout na to mostly sa mga research or educational team ng poster. Pwede ring technology, pwede ring discovery, at buwan ng wika. So as you can see, may kita po natin itong poster na ginawa ko na may temang buwan ng wika, wikang nagpapalaya. So here, meron tayo ditong libro na nag-represent ng wika at naglalabas ng kung ano-anong bagay. Merong kamay, merong stars, at kung ano-ano pang drawing na nagsusupport sa temang ito. Okay? And number 4, at ngayon naman, itong layout na to, isa sa mga pinaka-common na makita natin sa mga poster making contest. At tinatawag ko itong
Sinag layout. At sa sinag layout, tayo ay gumagamit ng mga object na lumiliwanag. Kaya nga sunshine or shine. Pwede tayong mag-drawing dito ng bulb, pwede tayong mag-drawing ng sun, dahil meron silang mga sinag na pwede natin gamitin bilang detail container or drawing container. So, pwede natin i-drawing yung mga details sa mga sinag na makikita natin galing sa sun or light bulb. So, ngayon, may papakita ko sa inyong artwork na ginamitan ko ng sinag layout. Ang poster making ng artwork na ito ay may temang Brigada Eskwela. So, makita natin dito ang centerpiece at ang sun. Ang centerpiece natin ay pinagmulan siya ng mga sinag na pinagdrawingan natin ng mga details na nagsusupport sa ating main tema, sa main na tema. So, nakakatulong to para masupport yung ating main idea at para masupport kung ano yung message ng ating poster. So, by that, diretso na tayo sa number 5. Last but not the least, and this layout ay isa sa mga pinaka-favorite kong layout na ginagamit ko sa mga poster making artwork na ginagawa ko. At tinatawag ko itong zigzag layout or snake layout. So, dito, drawing lang ako dito ng mga pa-zigzag or letter S na makikita nyo sa ating screen. Kadalasan ng ating bida ay makikita natin sa pinaka-unahan ng zigzag or pinaka-hulihan ng ating zigzag. Kadalasan ginagamit ang layout na ito sa mga temang pang-history or mga kasaysayan. Ginagamit na ito pang timeline or pagkasunod-sunod ng mga bagay. So, magpapakita ko sa inyo ng poster na merong zigzag layout. And as you can see, makikita nyo, kitang-kita yung pagka-zigzag ng ating layout dito. At pinakita rito yung bandana na may iba't ibang mga detail. So, unang-una, yung mga baybayin, yung mga tao, at kung ano-ano pa na nagpapakita ng kasaysayan ng tema ito. And by the way, yung temang po ito ay about sa wikang makasaysayan. So, parang nagmumula yung mga wika natin dati pa sa kung ano-ano yung mga pinagdaanan ng ating bansa. Kung gusto nyo makita kung paano ginawa itong poster na ito, nakita nyo ito sa last post ko dito sa ating YouTube channel. So you can see that at panoorin nyo yung tutorial doon sa video na yun. So ngayon, tapos na tayo sa ating tutorial. Gagamitin natin yung layout na yan para sa ating poster making na gagawin ngayon. So gagamitin natin nga ay isang snake layout. At ngayon magsisimula tayo mag-sketch. By the way, ang tema po ito ay para sa ating Fire Prevention Month 2026 na may temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. As you can see, makikita nyo na meron tayong drawing dito na bombero at isang normal na tao. Meaning, ang bombero ay isa sa mga taong una-una nating katulong sa pagpatay at pag-iwas sa sunog. At ayun, tapos na tayo mag-sketch at nakita natin yung iba't ibang details na tutulong sa ating tema. So ayun, tayo magkukulay gamit ang ating Enmi acrylic markers. And ayun, halos 50% na ng ating drawing ang siyang nakulayan.
And gusto ko lang din naman sabihin na thank you dahil umabot ka sa part na to ng ating video. And as you can see kanina at ngayon, meron tayong pinapakita dito mga elements na nakakatulong sa atin para maiwasan ang sunog. Kaya sa bahay pa lang, dapat mag-iingat na tayo at gawin natin itong mga steps na to para makaiwas tayo sa sunog. Ingat! So, ayun, highlighting na at malapit na tayong matapos. Kaya, ladies and gentlemen, this is the result. Ela fica muito louca, quer dar uma rebolada, quer dar beijo na boca.